So dito guys ako nagsimula sa kulay green na to. Tapos kung napapansin nyo, medyo mapuno yung gilid ng kalsada. So may kabahayan dito. Nasa tabi pa rin ako ng kalsada. Subukan natin mag-sprint. Tingnan natin yung abilis pumikap ng pace. So nandito guys ang Amazfit Bip 6. Pag-uusapan na natin ito kasi natest ko na ang endurance ng battery nito, ang accuracy ng GPS nito, yung algorithm ng pacing niya kung nakakasabay pa at yung heart rate. Nagamit ko na rin ito sa easy run, sa speed training at sa long run. Yung pinakamahabang takbo ko dito ay 18 kilometers. Alam nyo guys, matagal na akong gumagamit ng Amazfit watch at isa lang ang masasabi ko dito, napaka-solid ng kanilang mga watch. Kung tatanungin mo ko kung kasing level sila ng mga kilala mong brand ng running watch, para sa akin, same level lang sila. Sa accuracy, hindi magpapalamang itong Amazfit watch at sobrang kilala na rin ng Amazfit watch sa international. Marami nang gumagamit ng Amazfit ng mga elite runners, celebrities, at sport enthusiasts. So tara, pag-usapan na natin ito. Pero i-unbox ko muna sa inyo para malaman nyo kung anong kasama nito sa box. So buksan na natin ito guys. So may isa pang box. #Discover Amazing. Tanggalan natin. So dito, hihilahin pa natin itong isang box. Yan. So nandito yung magnetic charger. So walang kasamang cord guys. Tapos ito ay Type C. So dito sa kabila, yung kanyang manual. So tanggalin natin guys yung sticker niya. Pag nakita nyo guys ito sa personal, magagandahan kayo dito kasi ang solid ng pagkabil niya. May dalawang button ito at dito sa kabila ay yung kanyang speaker. Yung material guys nitong watch, itong frame ay aluminum alloy, tapos itong case niya ay fiber reinforced polymer. Sa experience ko sa mga material ng Amazfit watch, hindi man lang pa ako nabasagan. Itong glass naman guys ay tempered glass plus anti-finger coating. So tempered glass lang ito guys, ingat-ingat kayo sa paggamit nyo dito. Kung maaari, lagyan nyo ng screen protector para hindi basta-basta magasgas. At itong strap na guys, isa sa pinakamatibay na strap. Liquid silicone ang material nito. Ayan, napaka-breathable din niya, napaka-sporty. May nakalagay ditong logo ng Amazfit. Quick release din ito guys kung halimbawa gusto nyong palitan. Nasa 22mm yung width nito. Subuksan na natin ito guys, ito yung power niya. Press lang natin. Nag-vibrate. Amazfit. Logo ng Zepp OS. So bago guys ito mapunta dito sa homepage, sa unang bukas nyo dito, kailangan nyo itong i-connect sa Zepp app. May QR code na lalabas dito, scan nyo lang para kumonek ito sa Zepp app. Pipili kayo ng language, dire-diretso na yun. Pero basahin nyo pa rin para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ng watch hanggang sa mapunta dito sa home screen. Yung display niya guys ay AMOLED, tapos meron itong 1.97 inch. So medyo malaki siya guys. Pero no worry sa mga malilit na wrist katulad ko, malit lang guys. Pero bagay pa rin ito sa atin kasi yung kanyang body ay pa-curve. Ang resolution naman nito guys ay 390 by 450. Tapos yung peak brightness nito ay umaabot ng 2000 nits. Kanina nung nasa arawan ako, ang liwanag pa rin na nakikita ko dito. Nababasa ko pa rin ng maayos yung details ng watch. Tapos ang PPI nito guys ay 302. Touchscreen na rin ito guys. Napaka-smooth ng kanyang transition. Dito sa app list. Ang smooth. Wala akong nakikitang lag guys. So meron din itong 24/7 heart rate monitoring, blood oxygen monitoring, stress monitoring, meron ding sleep tracker guys. So itong watch guys ay kaya niyang i-detect yung step mo buong araw. Nakikita rin yung ibang details dito sa watch face. Makikita rin yung ibang details dito sa activity. So naka 9,053 ako. Nandito pa yung ibang details. At yung calories na burn ko ay nasa 220. Yung distance niya ay 5.93 km. At kung tatanungin niya naman guys kung accurate ba yung pag-track nito sa steps ko, tingnan nyo guys yung example ko. Nakakasabay siya sa mga hakbang ko. At sa tingin ko guys, accurate yung pag-track nito sa mga steps ko. So meron siyang music player guys. Alam nyo guys, nung unang bukas ko dito, wala pa tong music player. Pero nung nakareceive ako ng updates, nagkaroon siya ng music player. Na pwede mong i-connect ito sa Bluetooth headphone at makinig ka ng music habang nagpapapawis. At nakita ko guys sa about nito na meron itong 160 plus megabyte storage na pwede mong lagyan ng MP3. So ito ba guys yung iba pang features niya. So nandito yung readiness, weather,
So meron din siya guys step code. So pwede ka mag-customize ng training plan ng 10 kilometers, half marathon, marathon distance sa app nito at isinkin dito. Isipin niyo yon, sa presyo nito, makakagawa ka na ng training plan. Workout history, so makikita mo dito yung history ng mga takbo mo o kung ano man yung ginawa mong sports. Meron din siya guys map. So kailangan mong i-download sa app nito yung map at isinkin dito. Pwede rin ito makareceive ng phone call at mga messages at mga notification galing sa phone mo. Meron din itong alarm, calendar, sun and moon, compass. Sa mga babae naman, meron siyang cycle tracking, tapos meron din siyang stopwatch, timer, find my phone, to do. Meron din ito guys, voice memos. Subukan natin. Bukas is Monday. Rest day ako. Bukas is Monday. Rest day ako. Okay, importante yan guys para kapag halimbawa meron kang naiisip na idea, i-record mo para hindi mo makalimutan. Padamoro timer, heart rate push. So meron din ito guys HRV na nakikita na guys sa mga high-end running watch. Ano ba yung HRV na yan? Yan ay para makita mo kung ikaw ba ay naka-recover ng maayos, nakatulog ka ba ng maayos, naka-ready ba yung katawan mo para sa isang training. Meditation, step flow. Sa workout naman ito guys, meron itong 140 plus sport mode tulad ng outdoor running, walking, free training, high rocks race, strength training, treadmill, cycling, indoor cycling, pool swimming, track run, climbing, elliptical, row machine, yoga, jumping rope, tennis, zumba, indoor fitness, at marami pang iba dito. Meron din itong smart recognition of 25 strength training movements. At meron siyang workout detection na walking, indoor walking, outdoor running, treadmill, outdoor cycling, elliptical, row machine. Sa outdoor running naman guys, pwede ka dito mag-customize ng interval training. So yung ginawa kong interval training dito ay 2 minutes speed run, 1 minute rest, tapos 12 sets siya. Pwede ka rin mag-customize ng training template nito sa app niya at isinkin dito. Hindi lang yun guys, pwede mo rin itong i-connect sa external heart rate monitor kung gusto mong gumamit ng external heart rate monitor. Punta ka lang dito sa setting, punta ka dito sa Bluetooth, open mo yung Bluetooth. Pag naka-open na, punta ka dito sa workout accessories. Open mo lang yung external heart rate monitor at makikita mo dito. Ang mga sensor naman ito sa health, PyoTracker PPG, biometric sensor, 5PD plus 2 LED. Sa movement naman, meron itong accelerometer, gyroscope, ambient light sensor, geomagnetic sensor. Sa battery life naman ito guys, kapag typical use yung paggamit nyo dito, umaabot ng 14 days. Kapag naman heavy use yung paggamit nyo dito, umaabot ng 6 days. Kapag naman naka-battery saving mode, umaabot siya ng 26 days. Kapag naka-GPS continuous, umaabot siya ng 32 hours. At meron ito guys 5 ATM watt resistant. At meron itong 5 GPS satellite para sa pag-track sa ating takbo. Sinubukan ko guys i-connect yung GPS satellite ito sa iba't ibang senaryo. Subukan natin guys yung kanyang GPS satellite dito sa open ground kung gaano siya kabilis. Outdoor running 1, 2 seconds. Subukan naman natin guys i-connect sa GPS satellite habang naglalakad dito sa open ground. Outdoor running 1, 2 seconds. Subukan naman natin i-connect sa GPS satellite dito sa tabi ng building. So outdoor running 1, 2 seconds. Subukan naman natin i-connect sa GPS satellite dito sa ilalim ng malaking puno. So outdoor running 1, 2 seconds. Pag-usapan natin guys ang naging performance nito sa mga takbo ko. Unahin natin guys sa GPS satellite accuracy niya kung maayos ba siya mag-track. Ang pagbasihan natin guys ay yung 18 kilometers na takbo ko kasi meron ako nadaan ng maraming kabahayan, tapos mga mapuno, meron din ako nadaan ng malalaking planta. So maraming interference yun sa GPS satellite. Tingnan natin kung maayos ba siya mag-track. So dito guys ako nagsimula sa kulay green na to. Tapos kung napapansin nyo, medyo mapuno yung gilid ng kalsada. Okay naman yung pag-track niya. So may kabahayan dito. Nasa tabi pa rin ako ng kalsada. Okay pa rin naman yung pag-track niya. Meron ditong footbridge. Ayan. Solid pa rin, hindi nagkaroon ng problema. So, dire-diretso natin. Dito sa may bandang rotonda, medyo gumilid ng konti. Konting-konti lang naman. Ito yung tabi niya eh. Yan. So, tingnan pa natin. Dire-diretso lang tayo. Mayroon ditong malaking building. Ayan. So, nandito yung tabi ng kalsada. May konting-konting difference. So, dire-diretso tayo. So, tumama na siya dito. Nasa tabi pa ako ng kalsada. Ayan. Diretso. Ayan. So, meron ditong second floor na building. So, okay naman yung pag-track niya sa akin. Solid naman.
Diretso natin. So, ito yung isang memorial na tinakbuhan ko. So, okay na naman. Mapuno yan guys ha. Sa mga gilid ng kalsada na yan, may mga puno. So, kung titingnan nyo ng gusto, maayos naman yung pag-track. Ayan. So, nasa 8 kilometers na tayo. Pabalik na ako. Maayos yung pag-track niya. Maraming kabahayan dito guys ha. Tapos building. Meron ako nadaanan ditong isang malaking planta guys. So, okay naman yung pag-track niya sa takbo ko. Dire-diretso natin. Tama naman. So, dito guys sa 10 kilometers, meron ditong mga malalaking planta. Mataas ito guys. So, okay naman yung pag-track niya sa takbo ko. So, diretso natin. Nasa left side na ako nito. May malaking planta ulit dito. Saktong-sakto yung track ng line ng GPS sa takbo ko. Ayan, diretso natin. So, dito, lumiko na ako dito sa may gasoline station. Ayan. So, dito guys, masyadong mapuno dito. So, okay naman yung pag-track ng GPS. Nasa tabi ako ng kalsada nito guys. Ayan, tama yan. Tama itong dinadaanan ko nito. So, dito guys, meron ditong malalaking kabahayan tapos mapuno. Nasa tabing-tabing kalsada ako niyan. So, tama yan guys. Mapuno pa rin. Ayan o. Tapos, nandito na ako sa may Enchanted. So, par naman, okay naman itong pag-track niya sa takbo ko. Ayan. So, dito, mapuno pa rin dito. Na dinaanan ko, okay pa rin. So, dito guys, may kabahayan din ako nadaanan dito. Tapos, marami ding puno. So, solid naman yung pag-track niya sa takbo ko. May konting-konting difference guys kapag nasa kabahayan yung pag-track ng GPS niya. So, hindi naman siya ganun kalala. Ayan. Malapit pa rin naman siya sa kalsada. Diretso natin. Oh, solid. Ganda ng pagka-track niya. Oh. Ayan. Tama yan. Dinadaanan ko na yan. So, dito, meron dito malaking planta rin. Ayan. So, okay naman. Yeah, may mga puno na naman ako nadaanan. Nasa 15 kilometers na tayo. Tapos, may mga planta dito. So, solid pa rin yung pag-track niya sa takbo ko. Hanggang nandito na ako sa tinatakbuhan ko. Mapuno yung gilid ng kalsada dito guys. Ayan. Ano sa tingin nyo guys? Accurate ba yung pag-track ng GPS nito? At kung tatanungin nyo naman guys yung opinion ko kung accurate ba yung GPS satellite nito, para sa akin, napaka-accurate na nito. So tingnan naman natin guys yung sensitivity ng pacing nito kung nakakasabay ba sa takbo, kung mayroon bang delay. At ang pagbasehan natin guys ay yung ginawa kong fartlek run kanina. Subukan natin mag-sprint. Tingnan natin yung algorithm niya kung mabilis pumikap ng pace. Nasa 3.89 tayo na kilometro. So tingnan natin. So nagsimula akong tumakbo ng mabilis guys ng 3.90 kilometers at kung mapapansin nyo, 3.96. So nadagdagan lang siya ng 0.06 meters. At yung pacing ko guys ay umabot na ng 3 minutes and 35 seconds. Ganyan siya kabilis pumikap ng pacing. Kung pagbabasyan naman natin guys yung graph ng pacing nito, wala akong nakikitang flat line sa mga graph nito. At kapag tumatakbo ko na mabilis, yung nakikita kong line sa graph nito ay mataas. Kapag tumatakbo ko na mabagal, mababa yung nakikita kong line sa graph nito. Para sa inyo guys, mabilis ba yung sensitivity ng pacing nito? Kung tatanungin nyo naman ako guys, para sa akin, ang bilis na nito. At sa tingin ko, sa bilis ng sensitivity nito, sa bilis ng pumikap ng pacing nito, para sa akin din, same level siya ng mga kilalang running brand na sobrang mamahalin. Sinubukan ko rin guys yung sensitivity ng heart rate nito kung mabilis din pumikap. Yung distance ay nasa 8.36 kilometers. Tapos yung HR natin, 135. So tingnan natin, tara. Tapos umabot guys yung pacing ko ng 3 minutes and 38 seconds. Yung distance naman guys ay 8.44 kilometers. So nadagdagan siya ng 0.07 meters. At yung heart rate ko ay 146 BPM. So mabilis pumikap yung heart rate nito sa takbo ko. Napansin nyo guys yung heart rate ko kahit na bumagal na ako ay tumataas pa rin siya. Kasi yan yung effect ng tumakbo ko na mabilis. Pero kapag nakarecover na yung katawan ko, bababa yan dahan-dahan. So para sa inyo guys, maayos ba yung pag-track ng heart rate nito sa takbo ko? Kung tatanungin nyo naman guys yung opinion ko, tama yung pag-track nito sa heart rate ko. Kung pagbabasyan naman natin guys yung graph ng heart rate nito, wala akong nakikitang flat line sa mga graph nito. At kapag tumatakbo ko na mabilis, dahan-dahan tumataas yung line ng graph nito. At kapag tumatakbo ko na mabagal,
dahan-dahan din bumababa yung line ng graph nito. So ito naman guys ang naging performance ng battery nito kapag tumatakbo ka ng 10 km oras, 59 minutes tapos naka-keep on screen nito, ang nabawas sa battery niya ay 7%. Nung tumakbo naman ako guys ng 18 km oras, 139 minutes tapos naka-keep on screen nito, meron din music, ang nabawas sa battery niya ay 17%. So para sa akin guys, makunat na rin yung battery nito at pwede nating magamit sa marathon at ultramarathon. Advice ko lang sa inyo guys, kapag gagamitin nyo sa ultramarathon to, tanggalin nyo yung keep on screen para mas makatipid ka sa battery nito. Makikita nyo pa rin naman yung details nito kapag tumatakbo kayo. I-risk to wake up nyo lang. Pag-usapan natin guys ang nagustuhan ko dito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, ang ganda ng pagkagawa sa kanya. Mukha siyang mamahaling running watch. Pangalawang nagustuhan ko dito ang sharp ng kanyang display tapos ang liwanag nito kahit maaraw na, kitang-kita ko yung details ng takbo ko. Pangatlong nagustuhan ko dito yung maayos na pag-track ng GPS niya sa takbo ko tapos yung magandang sensitivity ng pacing at heart rate. Yung pang-apat na nagustuhan ko dito, pwede kang gumawa ng running plan, pwede kang mag-customize ng training template at merong interval training. Napaka-importante niyan sa ating mga runners. Panglimang nagustuhan ko dito at yung gustong-gusto ko, yung maganda niyang update na nagkaroon ito ng music player. Bakit gustong-gusto ko yan? Kasi bihirang-bihira ka makakita ng running watch na 4,000 plus na merong music player at storage. At ang pang-anim na nagustuhan ko dito guys ay ang gaan niya. So ito naman guys, ang hindi ko nagustuhan sa watch na to, isa lang guys. Wala siyang altimeter sensor. So, ibig sabihin, hindi mo makikita yung max elevation at elevation gain ng takbo mo. So, kung tatanungin nyo ako guys kung worth it bang bilhin ang Amazfit Bip 6, para sa akin, worth it po. So, ayan lang po muna masabi ko sa watch na to. Kung interested po kayo, ilalike ko po sa description ng link kung saan mabibili. At sana wag nyo naman po sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Malaking tulong po yan sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo.